Kinundina ni Senador Raffy Tulfo ang pagtawag sa 18 dating bagmen ni Zaldico bilang mga bayani. Ayon sa Senador, hindi siya papayag na mahanay ang mga ito sa tunay na mga bayani ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na isang hawsyaw ang press conference ng Blue Ribbon ng Cayetano Block noong June 4. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys. Kaugnay sa di umanay milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan, illegal void ab initio ang naturang press conference. Official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. Pinuna rin ni Senador Raffy Tulfo ang ilang detalye sa testimonya ng 18 dating bodyguard. Kabilang dito ang umano'y money changer sa Pearl Bank Building na ayon sa verifikasyon ay wala naman sa nasabing lugar. Question din niya ang pahayag na binigyan umano ng iPhone 16e ang mga bodyguard noong 2024, gayong noong 2025 lamang inilabas ang naturang modelo ng cellphone. Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Pinuna rin ni Tulfo ang pagtawag ng mga bayani sa mga dating bodyguard. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Iginiit niya na dapat ding imbestigahan ang aligasyong tumanggap umano ng tig 5 milyong piso ang 18 dating bodyguard. Sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na NBI, lumabas na 12 sa 16 na dating Marines na kabilang sa grupo ay dishonorable discharge sa serbisyo. Mayroon ding Army Reservists at ilang sibilyan sa kanilang hanay kaya hindi angkop na tawagin silang Marines. Karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Wala rin umanong dokumento, device o anumang physical evidence na sumusuporta sa kanilang mga aligasyon. Walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng custody. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang kawalan ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan kundi isang direktang pagkabigo na sumunod sa legal directive. Dagdag pa ni Matibag, 5 lamang sa mga dating bodyguard ang lumagda sa kanilang affidavit, habang 13 iba pa ay umano'y pinigilan ni Attorney Vito Baligod. Posible rin umanong makontempt ang 18 dating bodyguard kung patuloy silang hindi tatalima sa imbitasyon ng Blue Ribbon. Handa naman sa Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit matapos ito'y hilingin ng mga dating bodyguard bilang kondisyon sa kanilang pagdalo sa pagdinig. Kung mangyari ito, si Pangilinan ang inaasang mamumuno sa mga susunod na pagdinig. Agad namang tinapos ng komite ang consultative meeting at organizational briefing nito dahil sa naganap na lindol sa Mindanao. Samantala, sinabi ni Baligod na mayroon pa silang 14 na dating bodyguard na kahandang iharap sa Senado. Inalis naman ang pangalan ni Senador Loren Legarda sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng maleta ng pera matapos aminin ng mga dating bodyguard na nagkamali sila sa kanilang naunang pahayag. Bernard Ferrer para sa Bayan.